Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Uy, anong gagawin mo? Magana tayo. Konting upgrade and maintenance. Naka 10,000 yung motor natin tapos medyo meron dragging. HIRC siya. Ito ilalagay kong bola kasi 11 grams ata itong isa. 11 grams nga. Clutch spring natin is 1,000 RPM. Kasi yung stock nito is nasa 1. Center spring is 1,000 RPM yung ilalagay natin. Mag-upgrade din ako ng brake disc. Bumili ako ng bracket, customize nga pala to. Mas mahal pa to kaysa dito. Makikita nyo ito yung current setup ko sa disc brake ko. Maliit lang yung disc. Ito 220 na. Tapos kailangan ko ng bracket kasi yung shock ko BND. Tapos RCB tong caliper. Kailangan siya ng customized na bracket para mag-fit itong 220mm dito. Center stand. Papalitan natin siya ng stainless. Stock yung ano ko, yung center stand ko yan. Anti-corrosion and rust. Hindi totoo yan. So punta na tayo dun sa pagpapagawaan natin. Let's go. So ilang mga 2 days, ayun, sobrang init no. Hindi naman ako pala trip na gawin. Nandito na nga tayo sa R-Moto. Natin papagawa yung FI cleaning, throttle body cleaning, linis ng panggilid, ECU reset, at kung ano namang abubot na kapakabit ko. Ayan. So pasok ko tayo sa loob kasi naka-appointment tayo 10 AM. Alam ko ata 8 minutes na lang mag-10 na no. Tawag pala sa maintenance na gagawin sa atin is Power Fusion Package. Yan, nakikita nyo. Meron siyang throttle body cleaning, basic inspections, free tire pressure, free ECU diagnose, and free cleaning fluid. Ayun. So kasama natin syempre yung CVT cleaning. Kalasan time na. Okay, fine throttle body. Nalinis na. Wow naman! Wow! Wow! Item grease. Palit na rin pala na genuine air filter. Kanina kasi nung nakita nila yun nandun, fake daw sa pinagpagawan ko dati. Ito genuine na yung ilagay. After cleaning, tintab na ulit. Nilinis din yung mga goma. Ayun ang gagawin nga pala dito, boss? Testing and cleaning, sir. Testing and cleaning. Yes, sir. Itong nilalagay mo, bossing, anong parte ng motor yan? Fuel injector. 40 PSI. Meaning, bossing, Yun po yung pressure ng fuel pump natin sa unit natin, sir. good pa siya. Okay. Pasado? Yung nga pa rin dalawang oil na gagamitin sa akin. Yung US lube, pati itong... Paano banggitin ito, bossing? Enios? NES. Enios, okay. NES gear oil. Bali, bossing, anong pinagkaiba nito sa usual na ginagamit for Yamaha, yung Yamalube? Ano yung component nito? Pinagkaiba Actually, same lang din naman sila. Sa US loop, proven na po namin yan. Yung dating maiitim yung loob ng makina, after nila gamitin yung US loop, lumilinis. Hindi naman siya ganun kabilis sa linis eh. Oo. Maraming salamat sa info, bossing. Okay. Before ko magpalit ng battery, humina na siya, di ba? So yun na yung effect niya sa kwan. Yung sige, di ba, hirap siyang Mag-start ba? you start. Okay. Hirap po siya kasi mahina na yung battery, fully battery operated po siya. ECU reset, diagnostic tool, the bossing. Ito nakakonect. Pwede yung history, probable for the history. So, mabilit na natin yung
Kanina 1516 siya, di ba? Ito, yan ang standard niya, 12131. Okay. 13 plus minus 100. Kanina, kinanin ko yung ano. So yun mga ka-2Js, no? Tinabasan pala to. Para hindi na sumasayad dun sa disc na papalit. Tinabasan na ng konti. Tapos kinulayan pa. Para hindi na madadamage yung parte na to. Yung ikakabit, yung ganito. Mas malaki na yung disc. Umiikot naman na ng maayos. Hindi siya plug and play. Yung bracket. Dami pa dinagdag na washer. Gawa na yung side stand. Center stand na lang. Konting update lang. Nakalimutan ko nga pala ipakita sa inyo yung center stand. No? So ngayon papakita ko sa inyo. Bali ito yung center stand natin. So stainless na siya. Nakaka-aesthetic yung looks ng motor. Ayan. So wala na akong problema. Mga lawang yung center stand nito. Ito naman yung side stand. Ayan. Ayan yung itsura niya pag nakabit na. Maganda tignan sa bagong CVT natin. Pansin ko, wala na siyang arangkada. Ang gamit kong panggilid ay stock lang siya. Bali ang center spring pati clutch spring 1000 RPM na Sun Racing. Tapos ang bola ko is 12 grams. So ang kinabit dito ngayon is 11 grams na HIRC. Tapos 1000 na clutch spring pati center spring. Pati yung buong pulley set na mismo. Wala na siyang arangkada, pero yung meron siyang gitna, pati dulo. Ayun, medyo naninibago lang ako. Smooth naman yung takbo niya at nawala na yung dragging na nararamdaman ko. Kasi pag nagda-dragging, bobby brake siya dito. Pati dito sa parte na to. Yan. Isang changes din na napansin ko is lumakas yung pipe natin. Hindi ko alam bakit gano'n. Or ako lang siguro. Sabi nga ng tropa ko, pag nagpalit ka daw ng CVT, either lumakas or lumutong yung tunog ng ano mo, ng pipe mo. So, i-start natin. Pag 1-2 daw yung nilagay ko dito, malakas pa daw yung tunog nito, pati lulutong. So, pero hindi ko nilagay yung 1-2 spring, 1000 RPM lang din yung nilagay kong center and clutch spring. Ayun, okay naman. Dito naman tayo sa disc brake natin. Nagpalit tayo ng 220mm. Tapos syempre, naglagay din tayo ng bracket. Pero itong bracket nito is customized. Dito natagalan kahapon sa pagkabit ng big disc na to, pati yung bracket. Kasi ang problema dito, yung bracket na ito, yung nung binili ko, sabi sa akin, plug and play. Pero nung nakita nung mekaniko dun sa Armo, may malaki siyang awang dito. So ito yan. So ang ginawa nung mekaniko, naglagay siya dito ng parang palaman. Tapos naglagay siya ng washer. Ang isa pa is nagtabas siya. Tinabasan niya yung parte na to. Makikita niyo yan. Basta yung parte dito na ito. Ito yung tinabasan yung parteng yan. Ang daming tabas na ginawa, 3 beses ata siya nagtabas para lang hindi sumasayad yung ito pag inikot. Pero ang sabi niya sa akin, maghanap daw ako ng washer na ganito sa Caloocan. Ito yung hanapin ko para palitan to. At least pantay silang dalawa. So overall, shoutout sa mekaniko ng Armoto. Actually, kilala ko yung mekaniko eh. Kuya siya ng tropa ko. So, kasi hindi niya sinukuha nitong yung caliper, pati itong tawag dito yung bracket. Ginawa niya talaga ng paraan. Nakailang trial sa pagtatabas para lang talaga hindi sumasayad yung natin, yung gulong, pati itong big disc. Ito yung nagkagasgas siya dito konti. Trial and error siya kahapon. But it's okay. Kasama yan. Isa nga rin palang way na nalaman ko na tama na yung braking system ko sa harap is nung nalagay na itong big disc na 220mm pati itong bracket is hindi na ganun kalalim itong brake ko sa harap. I mean talagang makunat na siya. Binawasan ko na nga to kasi kumakapit na siya kagad. Biniro ko nga din pala yung gumagawa ng FIN throttle body cleaning ko. Sabi ko, what if boss ko magparemap ako? Ganun. So, sinabi niya yung totoo. Since hindi naman ako nagre-racing for daily use lang yung motor ko, sinabi niya yung mga cons like yung maintenance nun. Sinasabi nila yung totoo sa customer. Yun yung maganda, di ba? At least transparent sila sa mangyayari sa motor mo, sa mga gagawin mo.
Shoutout nga pala dun sa dalawang mekaniko na gumawa ng motor ko. So in mga auto this, no, kung may gusto ko ipagawa sa motor nyo, try nyo yung Armoto. Meron silang dalawang branch. Ipopost ko lang dito yung Facebook page nila, pati contact number. And ayun, sana may natutunan kayo sa video na patch upgrade and maintenance. Maraming salamat sa panonood. Next time ulit.